Patungkol naman sa Mpox cases sa bansa, kausapin po natin si Health Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng DOH. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Okay, nagsimula na ho ba ang contact tracing sa dalawang bagong kaso ng Mpox, si Mpox case number 13 at 14? Yes, Connie, meron na tayong ongoing contact tracing for case 13 and case 14. Si case 13, meron tayong dalawa na close contacts na identified, asymptomatic, wala silang simptomas. At tapos si case 14 natin ay 4 yung na-identify na close contact. Wala rin silang mga simptomas to date at patuloy ang monitoring natin sa kanila. Okay, sa ngayon po, ang ano na yung estado ni Mpox case number 10, 11, and 12? Gumaling na ho ba sila? Ang lahat po ng ating kaso na active, no, ating 5 kaso ay gumagaling. Iba-ibang lugar lang po. Si case 11 at si case 12 ay parehong nasa ospital, magkahiwalay na ospital dahil meron silang mga ibang kondisyon, no. Hindi lang natin ma-disclose for privacy, pero ito ay mga kondisyon maliban sa Mpox. Pero yung Mpox nila ay gumagaling. Si case number 12, 13 at 14, silang tatlo yung mga pinayagang makauwi sa bahay. Home isolation, gumagaling rin. Maximum lang siguro around mga 2 to 4 weeks, depende kung gaano katagal bago matuyo yung kanilang mga butlig sa balat. Sa usapin po ng bakuna, napag-uusapan na po ba yung procurement nito kung sakali? Sabi nga ho, 2,000 ho ba ang inyong initial na hinihingi? Yes, sa usapin ng bakuna, ating tinitingnan yung bakunang tinatawag na Jynneos, Jynneos. Yan po yung bakuna na gagamitin. Bagamat ngayon kasi, Connie, ang international strategy is ibuhos muna ang bakuna dun sa Africa, sa Democratic Republic of the Congo, kung nasaan napaka-intense nung hawaan. No? So pagka nag-iba na yung strategy, nakapila tayo ay nagre-request ng 2,000 na doses itong Jynneos vaccine. Kung paano yung exact paraan na kung ito ba ay procurement or donation, may possibility na baka maging donation siya, depende kung anong availability at anong source, we will see to it na makakuha tayo. Okay, pero ano ho ba ang talagang dapat gawin para hindi ho magkahawaan kapag may Mpox? Magandang tanong yan, Connie, at ito na rin yung assurance natin na ang Mpox ay ibang-iba sa COVID-19. Kung sa COVID-19, ang pinaka sinasabi natin is magsuot ng mask, social distancing, di ba? Yan yung mga familiar. Dito sa Mpox, dapat iwas tayo sa dikit-dikit, iwas tayo sa balat sa balat. Ang hawaan ng Mpox ay close, intimate physical contact, both sexual and non-sexual, no? Sa pakikipagtalik o kaya kahit hindi nagtatalik. Ang mahalaga is huwag tayo magdikit-dikit ng balat. Practical advice, pag tayo ho ay namamasahe, sa tren, sa jeep, magsuot ho muna ng long sleeves o kaya ng jacket o kaya yung mga forearm warmer yung nakatakip para yung balat natin hindi dumidikit. Huwag muna magpalda, huwag muna mag-shorts, mas maganda nakapantalon para hindi rin nagdidikit yung ating mga binti. Kung kailangan maglapit ang muka, kuya rin nagbubulungan o kaya nagbarbero ka, nagugupit ka ng patilya, lumalapit ka dun sa ginugupitan mo, magsuot ho ng face mask para hindi tayo maghihingahan kasi dun lang pwede siyang tumakbo sa hingahan. I see. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga tips na yan at impormasyon. DOH Maraming Assistant salamat. Secretary Albert Domingo. Thank you po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.